Gawin ho kayong sa mga suki ho ninyo na mga nagtitinda ho ng karneng baboy. Alamin na ho natin dahil kailan ba nag-umpisa yung May- pagtatakda ng Bago si ano, SRP? Oh. 2 weeks ago? 2 weeks ago. 2 March weeks 10. ago. March 10, ano? 2 weeks Oo, ago. oo, oo. Ano sabi? Hindi, sabi lang ni Antonina. Jerry. Akala ko si Antonina. Kadiwa, nasan ka na? Ay, oo. Rice for all, tagal naman. Ay, hindi pa umaabot sa kanila. Baka wala pa siya nabibili. Baka walang kadiwa sa kanila. Ito ngang maximum suggested retail price. Oo. May mga humihiling na kung pwede ba ito lagyan sa lahat na ng produkto? Nang hanggang doon lang pwede ipresyuhan. Hindi, at saka Di ba? Metro Manila pa lang ba yung Metro MSRP? Manila pa lang to. Oo. oo. At tinong kumustahin ang lagay ho at presyuhan ng produktong karne ng baboy sa pamagitan ng kumustahin ang grupo ho ng Pork Producers Federation of the Philippines. Ating kausapin partner ang bagong talagang presidente ho nito ng PPFP. Yung ba yung tawag doon? Si Ginoong Eric Harina. Nasa linya ho natin ngayong umaga. Sir Eric Harina, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B, Radyo na, TV pa. Welcome sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao, Weng de la Peña. Buenos dias contigo. Gracias. At si Weng Salvacion. Pareho kaming Weng. Miss Salvacion. Yes. Thank you. po. Good morning, sir. Salamat sir. And ito na nga, gusto nating malaman, ano ba ang nakikita nating kinakaharap nating problema sa presyuhan ng baboy kasi meron tayong itakdang SRP na hanggang 350 partner, di ba? Hanggang 350. To 380. To 380. Hanggang doon lang dapat. Oo, sa inyo dyan sa Pork Producers Federation of the Philippines, yan ba ay katanggap-tanggap na presyuhan para ho sa inyo at sa atin, mga mamimili? Yung Department of Agriculture po, sinulong nila yung MSRP na para mababa yung retail price ng karning baboy. Kasi may nakikita tayo and we have been observing na yung karning baboy tumataas na ng more than 400 pesos. 440. Masyado mataas na po. Kaya ni-review ng Department of Agriculture that suggested nakiusap sa supply chain that's simula sa mga farmers up to the retail, no? For the part of the pork producers, no? We agreed to the request of the Department of Agriculture para sa MSRP. And we agreed from the 250 na farm gate price, 250 to 260 na farm gate price, binaba po namin sa 230 para bumaba yung presyo ng retail ng karning baboy. Pero nakikita natin, may mga nagbebenta ng more than 400 pa rin po na dapat 350 to 380 lang po yung presyo ng karneng baboy. Sir So, Eric, Sir Eric, sa Yes po. monitoring po ninyo na latest, ano po yung nakikita ninyong average ng presyohan ngayon sa market ng karning baboy? Doon pa rin po ba tayo sa 400 level o pumapasok na doon sa MSRP? Yung hindi naman lahat na 400 plus level yung karning baboy. May mga palengke po tayo at market, market na sumusunod na po. Pero gusto natin po, gusto ng Department of Agriculture na dapat lahat masunod. So hindi pa rin No? sumusunod lahat hanggang ngayon, 2 weeks Hindi after. pa rin. Pero on the part of the producers, of the farmers, kami ay nag-agree at we agreed that dapat 230 lang and we complied. No? So, So, kung that's ibig why- sabihin, wala po ang problema sa inyong mga pork producers, Sir Eric. Kasi binabaan nyo kanina, na. binabanan ninyo hindi ba? So, along the way, hanggang makarating ng retail sa palengke, nandun po ang problema kung bakit mataas ang presyo. Totoo yun po. That's why just recently tumawag nung Department of Agriculture ng special meeting on Monday to check on the supply chain kung sino yung hindi sumusunod. Kasi gusto ng Department of Agriculture na talagang babaan yung presyo at maging abot kaya na nasa 350 to 380 lang po yung karning baboy. Yun rin po yung gusto namin kasi yun rin po yung mandate ng federasyon namin na mag-produce ng mababang presyo at
maabuting kalidad na karne para sa mga tao. Opo, Ginoong Eric, hindi kaya yung naibaba nyo nga sa 230, hindi kaya mas nahihirapan pa rin ho sila kahit na gano'n ang farm gate price, hirap pa rin sa presyon at pagbili ng ganito, hindi na ho kayo pwede pang bumaba pa ng lower than 230? Hindi na kaya? Actually, magandang question yan, Sir Weng, no? Pinag-uusapan natin yung maximum suggested retail price, no? Yung mga farmers, no, nag-uusap-usap, kung may maximum retail price, dapat may minimum retail price rin po, di ba? Para hindi naman po lugi yung mga farmers. Otherwise, madidiscourage, madidismaya yung mga farmers, hindi na sila, ayaw na nila mag-alaga ng baboy kasi lugi. Just recently, ngayon lang kumikita ng konti yung mga farmers, no? Going back to your question, Sir Weng, no, kung dapat ibaba, no? So, malaki na yung binaba, yung from 250, 260, naging 230, 30 pesos na lang po yung binaba. At yung presyo na yun, kung i-compute mo, tama na po yun. Yun na yung pinag-agree. Hindi na yung sasabihin mo na profiteering or Wala na. obscene profit yun. O reasonable na po yun na dapat yun yung presyo naman farmers. Sa minimum retail price naman po, example, yung cost to produce mo is 200 pesos or 180 pesos. Dagdagan lang natin ng 5 piso, 10 piso para hindi naman malugi yung farmer, no? So para may rason sila na para mag-expand at mag-produce. Alam niyo po, for the past 3-4 years, no, may peste o sakit na nadaranasan yung industriya, no, from 14 to 15 million pigs that we have ngayon. More than 50% po, almost 50% po no, yung nawala. So kailangan natin i-encourage, i-motivate yung mag-alaga ng baboy, no, para mas marami tayong supply. At saka yun rin yung ginagawa ng Department of Agriculture na mag-repopulate. May mga programa sila, no, para mag-repopulate. So nagpapasalamat sa rin tayo sa departamento na tinutulong. Kaya nga rin kami tumutulong rin, no. Kulang ba tayo sa produksyon ng baboy ngayon? Kulang po. So yun nga po, kulang tayo sa produksyon. Gusto natin mababa yung presyo, abot kaya. So that's why alam mo, Sir Weng, Ma'am Rowena, no? Opo. Di ba nag-i-import tayo? Di ba? Para bumaba yung presyo. Yun naman yung dahilan. Kasi para mabalance yung supply, kasi mababa yung presyo, para hindi tumaas yung presyo ng karning baboy. Pero import tayo hanggang ngayon, hindi naman bumababa, tumataas pa. Kaya dapat bigyan rin natin ng pansin yan. Kasi Ano po ang pwedeng solusyon doon? Ano po ang pwedeng solusyon doon? Ang pinag-uusapan ng mga farmers, no, ang pinag-uusapan, yung local, binibigyan natin ng maximum retail price. No? Kino-compute natin kung ilan lang yung dapat kikitain nila. Dapat ganyan lang. Kung binibigyan mo ng maximum retail price yung local, dapat yung imported na supposed to be na dapat yun yung tool na gagamitin na para bumaba yung presyo na hindi naman bumababa. So dapat we suggest na dapat lagyan rin po ng maximum retail price yung imported na karne. No? Ito, magandang idea yun. Pwede ba yun? Magandang idea. Bakit? Nagawa nga sa bigas eh. Oo, may ang MSRP natin sa bigas, pang-imported lang. Nga, so bakit hindi yung baboy? Pero ang presyo ng frozen ngayon, kunyari, ang frozen, sa monitoring ng DA, nasa 250 per kilo ang frozen. Di ba mababa na yun? Okay na ho ba yan? Yung ganyang presyohan, Sir Eric, 250. Wait, retail ba yan o farm gate? Sorry. Frozen, Kasim. Kasim. Ibig sabihin nga, ano na yan? Nasa retail na yan. Retail na to. Pag frozen ba, yun na yung mga imported? Yeah, frozen imported po yun. So 250 ang presyo niya ngayon. Dapat may pakita rin po kung magkano yung kinikita ng frozen, no? From the cost na in-import nila, yung duties na binayaran nila,
yung storage nila, cold Opo. storage, up to the point sa mga supermarket. Wala kayong no? alam doon, wala kayong access doon na impormasyon. Kasi ang presyuhan, 250 per kilo ang frozen kasim. Dito yan sa Metro Manila. Okay na ba yung presyo? Yung presyo, no, iba-iba yung presyo, no? Kasi ang sabi nga, no, yung 250 na yan, no, kung ilang pasa na yan, no? O sometimes tumataas pa yan kasi ilang kamay na yan, no? Ilang bagsak na yan, no? So, yung 215 na sinasabi, hindi natin alam kung wholesale price ba yan o retail price ba yan o kung ilang bagsak na. Na bakit naging Ito. Sir Eric, 250? yung MSRP na 350 to 380 para sa locally produced na mga karning baboy, kaya po bang isustain niya ng pangmatagalan? Considering na kulang ka sa supply, so kailangan pa mag-repopulate, so kaya nyo ba na i-maintain nyo mas mababang farm gate price para mapababa sa merkado at nasunod yung MSRP? Yung MSRP ngayon, reasonable price na yan. No? Yung presyo rin kasi, nakabase po yan, no, sa farm inputs, no, at saka sa supply chain. No? Sinasabi natin farm inputs, basta hindi lang magmahal yung presyo ng feeds, no? O yung corn, soya, kasi ni-import natin yan, nakabase rin yung food, no? And yung fuel cost, no? So, yan yung mga factors na nakaka-affect sa farm grade price as far as the farmers are concerned. No? Especially ngayon, napakataas yung presyo namin sa biosecurity. Lahat ng mga farms, mga boy, no, unlike before, hindi masyado mabagsik yung threat ng sakit. But ngayon, we have to protect our investment, yung mga alaga namin. Dapat may mahusay na biosecurity. Tsaka nakasalalay sa supply, sa production pa rin. Pero sandali, balikan ko lang konti, partner. Yung nababanggit yung minimum retail price, ano ho yung minimum retail price? Maximum natin hanggang 350 lang, di ba? Minimum, ano yung minimum retail price? Yung kwan nga, binigay natin yung maximum. Ang nilagay ng Department of Agriculture, yung kinompute nila yung maximum retail price. So, we did not discuss about the minimum retail price. That's why nga, sinasabi namin on our part as producers, kung may maximum, dapat may minimum rin po. Ano Kasi po yung- baka pamaya, ano po yung minimum? mamaya babagsak yung presyo ng karning baboy. Babagsak rin talaga yung farm gate price. Lugi rin yun. Ano ho Diba? ano ho para sa inyo ang minimum retail price na paborable, ika nga, sa inyo? So, if for example, yung minimum is 200 pesos. So, ang farm gate price. So, bumaba ng 30 pesos. Opo. No? So, yung karning baboy dapat nasa 320 to 350 to 360 lang po. Dapat ganon kung mababa. Pero yung farm gate price dapat nasa yung minimum po sa farm gate price is 200 pesos. Yung tinutukoy yung minimum, yung bentahan ho ninyo sa farm gate, dapat hanggang 200 pesos ang minimum. Tama ho ba? Tama po. Kasi okay. yung cost to produce po, bawat farmer iba-iba. Pero we computed na average. Yan, nasa, para kumita, no? Kasi may cost of production nasa Opo. 190, 180, 170, depende po, no? Okay. That's why we peg at 200 na minimum po. Sir, Partner. may habol lang po ako na tanong, Sir Eric. Yung repopulation ng mga baboy natin dito sa Pilipinas, kasi may problema pa rin tayo sa ASF hanggang ngayon. Wala pa rin tayong bakuna na commercially available para po sa kontra sa ASF. Ano po ang tulong na nakukuha ninyo ng gobyerno para sa repopulation habang wala pa yung commercially available na bakuna? And alam ko merong libre pa sa ngayon, hindi po ba, na bakuna kontra ASF? Yeah, yung regarding sa bakuna po, marami na pong binibigay na bakuna yung Department of Agriculture, no? Ang kailangan lang po is mag-request sa opisina nila para mabigyan tayo. Kasi kung
yung partner naman po ay hindi hihingi, no, magre-request ng bakuna, hindi rin sila mapagbigyan. And dapat po kasi kailangan ng request kasi mini-monitor po ito ng Department of Agriculture para maayos po yung paggamit ng bakuna. Kasi kung hindi maayos yung paggamit ng bakuna, baka sasabihin hindi effective o kumalat ulit. Di ba? So yun. Regarding sa population naman po, may programa yung continuous program, not this year only, but the past 2 years, aggressive naman mag-repopulate, no? Yun nga lang, may mga suggestion kami na ipag-usap kami kung on how to do it. Maganda naman na nag-agree naman po yung Department of Agriculture. Opo, ang hangad lang natin, naway dumami po ang supply tsaka magmura daw. May nag-comment dito, partner, sir, si Eugene, sabi niya sana unahin ibaba presyo ng biik naman para mas dumami. Mahal pala presyo ng biik ngayon. Meron, mahal. Ito, Saka meron sabi pa niya, dito, sabi ni Carlito, di na nalalayo ang presyo ng baboy sa baka. Oo, Diba? kadikit na ho sila. Oo. Wala ka nang kalayaang Oo, pumili doon sa oo. lima sa dalawa kasi halos pareho na po yung presyo. Oo, nawaho sa inyong grupo, more production para maasahan natin na mas bababa pa ang presyo nito sa mga susunod na araw or buwan. Wag naman taon. Yes. Sir Eric. Oo. Totoo po yun. Okay, Opo, Sir salamat. Eric, thank you po sa oras ha. Thank you, Sana thank you. hindi ito ang huli. Thank you po. Maraming salamat po. Gracias po. Maraming salamat. Good Magandang morning umaga. po. Yan. Buenos dias. Sir Eric Harina, siya ho ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines, Philippines. mga kapuso. Oo. Ang kanilang Hilingan, walang pinopro